Sa isang maliit na baryo, nakilala ni Marco ang isang magandang babae na si Clarice. Simple lamang ang suot ni Marco. Luma ang kanyang motorsiklo at palaging nakapangkaraniwang damit. Dahil dito, inakala ni Clarice na isa lang itong hamak na mekaniko na hirap sa buhay. Naging mag-asawa sila. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalabas ang tunay na ugali ni Clarice. Palagi niyang minamaliit si Marco. Ano bang maipagmamalaki mo? Ni 50 pesos? Wala kang maiabot minsan. Kung hindi lang kita pinakasalan, baka mayaman na sana ako ngayon. Si Marco ay tahimik lang. At sa tuwing binabastos, ngumingiti siya ng may tinatagong sikreto. Dahil ang hindi alam ni Clarice, si Marco ay isang tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya ng real estate at mga negosyo sa bansa. Sadyang pinili niyang mamuhay ng simple upang makita kung sino ang tatanggap sa kanya ng buong puso. Isang gabi, nahuli ni Marco si Clarice na may kasamang ibang lalaki. Ang babae, walang pakialam at sinampal pa siya ng salita. Iniwan kita dahil wala kang silbi. Huwag ka nang magpakita sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ngumiti si Marco. Tahimik siyang umalis. Dala ang sugatang puso. Ngunit sa kanyang isip, oras na para ipakita kung sino talaga siya. Pagkaraan ng isang buwan, inimbitahan si Clarice sa isang ingranding pagtitipon ng isang kilalang bilyonaryo na nagmamay-ari ng mga hotel, lupa at kumpanya. Doon siya pumunta, nakaayos ng bongga, umaasang makahanap ng bagong asenso. Pagpasok niya sa napakalaking ballroom, halos himatayin siya sa nakita. Si Marco, nakatayo sa gitna, nakatuksedo, pinapalakpakan ng lahat. Ipinakilala siya bilang CEO at nag-iisang tagapagmana ng Imperio Holdings. Nang magkatinginan sila, halos manlumo si Clarice. Nilapitan niya si Marco, nanginginig ang boses. Marco, mahal, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Ngunit malamig ang titig ng lalaki. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang perang hindi mo akalaing nasa akin. Nagpalakpakan ang mga tao nang ipakilala ni Marco ang bago niyang katuwang sa negosyo. Isang babaeng matagal nang naniniwala sa kanya. Kahit noong siya'y nagkunwaring mahirap pa lamang. Habang nakatayo si Clarice, halos matunaw sa kahihiyan, nagsalita muli si Marco. Ang pinakamalaking yaman ay hindi pera, kundi ang taong marunong magmahal at rumespeto, kahit wala pa silang nakikitang kayamanan. Iniwan niya si Clarice sa gitna ng crowd. Walang makapansin sa luha niya, habang si Marco ay nakangiting tinatanggap ang bagong yugto ng kanyang buhay. At iyon ang naging pinakamatamis na paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng tagumpay at pag-ibig na totoo.